Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, mga kapanalig, amin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugod tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinatsadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila. Marahil ay malilinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon Diyos na makapangyarihan, alam mo na ang laman ng kanilang mga puso't isipan. Kaya't ikaw ay magiganti sa mga kaaway ko, ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig.
Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoong batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siya'y nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan. Siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibinggit ako sa kamatayan. Nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya'y tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang mga Hudyo ay kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapangkat kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos at sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayoy matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya ay nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayon po ay itong Biyernes na po na ito, no, ang araw na ito, no. Itong Biyernes na ito ay inilalaan bago ang mga mahal na araw by next week, ang Biyernes ng ikalimang linggo ng ating ika-40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, na kilala rin po ng marami sa tawag na Kwaresma. So para sa taimtim na pagninilay at paggunita nitong 7 hapis, kaya mapapansin niyo sa Biyernes na ito, may mga iginagayak po ng imahe po ng Our Lady of Sorrows, no? Yan. Kaya
ang mahal na Birhen po na iyon, yan ang iginagayak o pinapakita natin. Bagamat in the September 15 pa dapat ito ay inilalaan ng simbahan para sa taunang liturgical na pagdiriwang ng paggunita sa mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati, ang taunang tradisyon ng pagpaparangal sa mahal ng Inang Mariang Birhen ay sa ilalim naman ng kanyang titulong Ina ng Hapis ay pagsapit din ng Biyernes bago ang mga mahal na araw ay nagpapatuloy pa rin. In this way, sa pamamagitan nito, lalo tayong tinutulungan sa ating paghahanda ng ating sarili para sa pagsapit ng mahal na araw kung saan ating gugunatiin ang misteryong Paskwal ng ating poong Jesucristo. Kaya mapapansin natin yung ating prefastio or prefast ay tungkol na po sa Passion of Christ. At the same time, yung Sunday natin is Passion Tide na. At the same, yung this coming Sunday, yung Linggo ng Palaspas, ay tungkol na rin sa pagpapakasakit ni Jesucristo, yung ating ebanghelyo na pagninilayan. Kaya habang papalapit na ang pagsapit ng mahal na araw, ay pinapaalala sa atin na hindi naging madali ng lahat para sa ating Panginoong Jesucristo at mahal na Birheng Maria na sundin ang kalooban ng Diyos. Ang dahilan nito ay ang hirap, sakit at hapis na kakakibat nito. Imagine kanina yung sa ating bungad ng ebanghelyo, nakahawak na ng mga bato yung mga umuusig kay Jesus, handa na siyang batuhin. At yun din, at least nakapagpaliwanag pa si Jesus na patungkol doon. Pero nung may sa kanyang pagpapaliwanag, halos dakpin na naman siya, pero nakatakas yung ating Panginoong Jesucristo in that way. Sa Ebanghelyo, inilalarawan kung paano bago pa man dumating ang takdang oras ng kusang loob na pag-aalay ng sarili ng ating Panginoong Jesucristo sa krus na banal ay binalak na siyang ipapatay ng marami sa kanyang mga kababayan. Isa lamang ang dahilan kung bakit binalak na siyang patayin ng marami sa kanyang mga kababayan kahit na hindi pa sumapit ang oras na itinakda para sa kanyang paghahain ng sarili para sa ikaliligtas ng buong sangkatauhan. Hindi lang matanggap ng ating Panginoong Jesucristo bilang ipinangakong Mesiyas. Parang natatabunan kasi, parang na-outshine kasi itong mga Pariseo, mga Skriba, at manunubos ng ating kaloob ng Diyos. Ang mga masasamang balak laban sa bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi isang bagong karanasan. Ito ay naranasan rin ng mga tapat nating mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan natin, ang pag-uusig mula sa kanilang mga kababayan. Bagamat hinirang at itinalaga sila ng Panginoong Diyos, hindi pa rin sila tinanggap. They were actually rejected ng kanilang mga kababayan dahil hindi nila matanggap ang katotohanan mula sa Diyos na inilalahad ng kanyang mga lingkod na hinirang. So dahil sa katigasan ng mga puso ng mga ito, ipinasya nilang usigin ang mga lingkod na hinirang ng ating Panginoon. Like si Propeta Jeremias, ay isa sa mga halimbawa nito. Isang buod ng kanyang karanasan bilang isa sa mga propetang hinirang at itinalaga ng ating Panginoong Diyos. Kahit na hinirang siya ng Diyos bilang kanyang propeta, pag-uusig ang kanyang tinanggap mula sa marami. Kaya nakasentro sa tiwala sa Diyos ang mga salitang binigkas ng tampok na maaawit sa salmong tugunan. Sa gitna ng mga pagsubok, tukso at pag-uusig, sa Panginoon Diyos pa rin niya inialay ang kanyang pananalig at tiwala. Ito ang dahilan kung bakit ipinasya ng mga propetang kanyang hinirang at itinalaga sa lumang tipan gaya na lamang ni Propeta Jeremias at gayon din ng ating Panginoon Jesucristo sa ating Ebanghelyo ngayon na manatiling tapat sa misyong ibinigay ng Diyos. Bagamat sakit at hapis ang kaakibat nito, ipinasya ng ating Panginoong Jesucristo at gayon din ng ating mahal na Birheng Maria na sundin pa rin ang kalooban ng Diyos. Dahil sa katapatan at pag-ibig para sa Diyos, tinanggap at tinupad pa rin ng ating Panginoon Jesucristo at ng ating Inang Maria
ang kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan nito, inihayag ang pananalig at tiwala ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo at ang ating Inang Maria sa ating Panginoong may kapal. Mga kapatid, mga kapanalig, manalangin tayo ngayon na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Ang ating itutugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanilang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng lebadura naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupili sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga nag-akalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Itaas din natin ang mga kapatid natin na nangailangan ng panalangin, ang mga pangailangan ng ating pamayanan at ang ating natatanging mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Lubin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa pagkakalong ito ng alaman, kami naway bukasan sa pagka-Diyos na Kristo sa Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para sa paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal, sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa na Leon ng aming Santo Papa, ni Elias naming obispo, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo at sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ang Birhen ng Veritas.
kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, samba Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Sa pagsasawa nito ng katawan at ng aming Panginoon sa Kristo, tanggap nawa namin ang pakikinabang buhay. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang marian sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Sa pagkamatay ni Jesus, kanyang ipinako sa krus ang sala ng sansinukob upang sa harapan ng Diyos tayo kanyang ikalugod. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw na pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Samahan niyo po rin kami ulit sa pagtatanghal sa banal na sakramento. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihayin na natin ang banal na misa, humayo kayong matapat sa puso ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinabuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at ang pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila
sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamangmanghang sakramento ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mo sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentos Domini, o sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami